Matagal na niyang tinakasan ang bayang iyon, isang lugar na puno ng alaala, sekit at takot. Erong gayon, makalipas ang 9 na taon, heto siya, muling bumabalik. May dala siyang isang meleta, ilang piraso ng damit, at isang lihim na matagal ng kinikimkim sa dibdib. Hindi para magbakasyon, hindi rin para dumalo, kundi para harapin ang isang bagay na matagal na niyang tinakbuhan. Isang gabi ng lagim na sinira ang buhay niya at ng buong baryo nila. Ito ang kwento ng isang lalaking kasambahe na bumalik sa baryong sinalakay ng aswang. Si Joel ay isang tahimik at simpleng lalaki. Lumoki siya sa gilid ng kagubatan, sa isang baryong halos walang nakakakilala sa mapa. Anak siya ng isang labandera at isang driver na hindi na muling bumalik matapos siyang iwan noong 9 na taong gulang pa lang siya. Mula pagkabata, sanay na siya sa hirap. Hindi siya pinalad sa pag-aaral, katatapos lang niya ng elementarya nang mapilitan siyang magtrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Mabait si Joel, masipag, walang reklamo. Pero kahit ilang taon na siyang naninilbihan sa siyudad, hindi pa rin siya nakangiti ng buo. Lagi siyang tila may kinikimkim, laging tulala kapag gabi, parang may hinahanap na hindi niya may paliwanag. Ang tanging nakakapagpatawa sa kanya ay si Mang Ador, ang matanda at mesyaheng driver sa bahay ng amo nila. Sa tuwing break, palagi silang nagkukuwentuhan sa garahe, mga kwentong kababalaghan, buhay sa probinsya, at kung ano-anong kalokohan na nauwi sa tawa. Alam mo, Joel, sabi ni Mang Ador isang gabi, habang umuulan, bakit hindi ka umuwi sa inyo? Baka kailangan ka ng pamilya mo doon. Tahimik si Joel. Saglit siyang napatingin sa madilim na bintana, tapos ay mahina niyang sinagot. Wala na po akong pamilya roon, Mang Ador. Anong ibig mong sabihin? Hindi na siya sumagot. Tumayo na lang siya at dahan-dahang naglakad papalayo. At sa gabing yon, sa gitna ng ulan at katahimikan, napagpasyahan na niyang bumalik. Hindi para makita ang lumang bahay nila, kundi para alamin kung totoo ba ang pinaniniwalaan niya mula noong siya ay 12, na hindi aksidente ang pagkamatay ng kaniyang ina at na may nilalang na bumisita sa baryo nila noong gabing yon. Pagdating niya sa baryo, halos walang nagbago. Mabagal pa rin ang usad ng buhay, luma pa rin ang mga kubo, at endoon pa rin ang amoy ng tuyong damo at kahoy na niluluto sa kalan. Pero ang pinaka-nakakapagtaka ay ang katahimikan. Wala masyadong tao. Ang mga batang deity naglalaro sa kalsada, gayon ay hindi makita. Ang tindahan ni na Aling Bibang ay sarado na. At ang bahay ni na Mang Cardo, na deity palaging may inuman tuwing gabi, ay abandonado na. Parang namatay ang baryo, pero walang buro, walang libing, walang paliwanag. Joel, isang tinig ang tumawag sa kanya. Napalingon siya. Si Mia, ang kababata niyang minsan niyang minahal. May dala itong basket ng niyog at may takot sa mga mata. Bakit ka bumalik? May kailangan akong malaman, sagot ni Joel. May gusto akong alalahanin. Hindi na siya tinanong pa ni Mia. Dinala siya nito sa lumang kapilya sa gilid ng ilog. Doon, lihim na nagkita-kita ang natitirang mga taga-baryo, mga matatandang babae at ilang kabataan na tila pagod at puyat. May nangyari ba dito? Tanong ni Joel habang nakatingin sa mga bakas ng apoy sa sahig. Hindi na ito katulad ng deity. Sagot ng isang matanda. May bumalik. Tahimik ang lahat. At bago pa man niya tanungin kung sino o ano ang bumalik, biglang umihip ang hangin. Malamig. Matulis. Para bang may dumaan na hindi tao. Kinagabihan, naglakad si Joel papunta sa dating bahay nila. Luma na. Sira na ang bubong at halos balot na ng damo ang harapan. Pero may kakaibang amoy sa hangin, isang uri ng halimuyak na parang bulok na karne na pinatungan ng pabango. Sa gilid ng bahay, nakita niya ang isang lumang laruan, isang kahoy na kabayong may gulong. Sa tabi nito, may mga bakas ng paa, ngunit hindi normal ang hugis. Mahahaba ang daliri. May matutulis na kuko at parang galing sa isang nilalang na hindi tao. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Walang kuryente. Madilim.
Sa liwanag ng buwan, pinilit niyang silipin ang loob. May gumagalaw. Mama, mahina niyang tawag. Walang sagot. Pero narinig niya ito. Isang tunog ng paghinga, malalim, mabigat, at hindi galing sa isang tao. Muling umihip ang hangin. Lahat ng buhok sa katawan niya ay nanindig. Humakbang siya paatras. At sa paglingon niya, nakita niya ang isang anino sa likod ng puno ng mangga. Mabilis, matangkad, at may pulang maita. Sa takot, tumakbo siya pabalik sa bahay ni Mia. Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil alam niyang may nagmamasid. At sa sulok ng kanyang isip, muling bumalik ang alaala noong 9 na taon na ang nakalilipas. Ang huling gabi ng kanyang ina. Isang sigaw, isang itim na nilalang, at ang dugo sa sahig. Hindi niya alam kung halusinasyon lang iyon noon. Pero ngayon, parang unti-unti nang bumabalik ang totoo. Bago siya tuluyang makatulog, tinignan niya ang kanyang braso. May 3 markang kalmot na sariwa, kahit wala siyang inakyat na puno o nakasugat sa sarili. At nang bumangon siya para magsindi ng ilaw sa kandila, may nakita siyang pepel na nakadikit sa bintana. Isang lumang larawan. Larawan ng nanay niya, kasama ang isang nilalang sa dilim. At sa likod ng larawan, may sulat na halos hindi na mabasa. Hindi niya inaasahang muling mahuhulog sa bitag ng nakaraan, pero narito na siya. Ang mga gabing pun ng takot, ang mga tanong na hindi kailanman nasagot, at ang isang larawang muling bumuhay sa sakit na matagal na niyang ibinaon. Habang hawak-hawak ni Joel ang lumang larawan ng kanyang ina at ng isang nilalang na kalahating natatakpan ng anino, ramdam niyang may bahagi ng katotohanan na itinago sa kanya mula pagkabata. Kinabukasan, habang umiinom siya ng kapeng niluto ni Mia sa maliit na lutuan sa likod ng bahay, tahimik lang siya. Pinagmamasdan ang usok na paakyat sa umagang malamig, parang may gustong basahin sa hangin. Joel, sabi ni Mia habang tahimik na naglalagay ng kanin sa pinggan, hindi ko alam kung ba't ka talaga bumalik, pero may mga bagay na mas mabuting hindi naungkatin. Tumingin siya kay Mia, mabigat ang tingin. Ang nanay ko, hindi siya namatay sa sakit, di ba? Napabitaw si Mia sa kutsarang hawak. Tumama ito sa lupa at kumalat ang kanin. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahang umupo. Noong gabing yon, may nakita ako. Isang malaking nilalang na may mahahabang kuko. Tinawag ng nanay mo. Tapos narinig naming lahat ang sigaw niya. Pero walang pumunta. Wala kaming lakas. Wala kaming alam. Tahimik lang si Joel. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang basta kwento ang mga alaala niyang pilit niyang kinalimutan noon. Isang gabi ng dilim, isang sigaw, isang halakhak sa di kalayuan. At ang katawan ng nanay niya, wala ng buhay sa harap ng altar. May tinatago kayo, bulong ni Joel. Lahat kayo, lahat na matatanda rito. Anong nangyari noon? Bago pa makasagot si Mia, biglang umingit ang pintuan. Isang matandang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng lumang barong Tagalog na may borda ng bulaklak at may hawak na tungkod na may ukit ng araw at buwan. Hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin sa umaga. Anya, ang mga lihim ay inilalabas lamang kung handa ang puso, hindi lang ang utak. Siya si Mang Elias, isang albularyong matagal ng sinasabing baliw sa baryo. Pero sa mata ni Joel, may iba rito. Sa bawat kilos niya ay may alam, sa bawat titig ay may bigat. Mang Elias, tanong ni Joel, huwag mo akong tanungin kung bakit buhay pa ako. Tanungin mo kung bakit ikaw pa ang buhay. Nagtaka si Joel. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Mang Elias at inilapag sa mesa ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy na animo ihinaluan ng pila. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mutya, isang malakristal na hugis patak ng ulan, asul at bahagyang umilaw. Isa ito sa huling tagapagbante, sabi ni Mang Elias. Galing ito sa ina mo. Noon pa man, siya na ang tagapagsalita ng liwanag sa baryong ito. Hindi siya basta tao, may dugo ng diwata ang iyong ina. Kaya siya ang naging biktima. Nanlamig si Joel. Diwata, ang baryong ito, dugtong ni Mang Elias,
ay dating lupa ng mga nilalang ng kalikasan. Pero nang dumami ang mga tao, nawala ang balance. At sa pagkawala ng balance, ipinanganak ang isang halimaw, isang aswang na hindi lang basta gutom sa laman, kundi gutom sa kapangyarihan. Anong kinalaman ko rito? Tanging dugo ng diwata ang maaaring sumira sa halimaw na iyon. At ikaw ang huling anak ng liwanag. Arang gumuho ang paligid ni Joel. Sa isang iglap, ang pagiging simpleng kasambahay, ang mga tao ng pananahimik, at ang buhay niyang walang direksyon, lahat ay tila paghahanda para sa isang bagay na kailanman ay hindi niya ginusto. Huwag mong tanggapin kung ayaw mo, sabi ni Mia, mahina ang tinig. May karapatan ka pa ring mamili. Pero kahit sa pagtanggi, ramdam ni Joel ang unti-unting pagbabago. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang mga panaginip na tila paalala na nakaraan. Mga anino sa dilim, mga mata sa labas ng bintana, at mga tinig na pabulong sa gabi. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang lumang bahay, muling bumukas ang kahon ng mutya na iniwan ni Mang Elias. Kusang kumikislap ang asul nitong liwanag, na para bang may tinatawag sa kanya. Biglang dumilim ang paligid. Hindi basta dilim ng gabi, kundi isang uri ng aninong buhay, kumakain ng liwanag, sumisipsip ng init. Lumitaw sa sulok ng silid ang isang nilalang na balot ng itim na balahibo, may pulang meta, at mahahabang dila. Ngunit bago ito makalapit, biglang lumutang ang mutya sa hangin. Tumigil ang halimaw. Napaatras ito, para bang nasasaktan. At sa isang iglap, naglaho ito sa hangin, iniwan si Joel na pawis, nanginginig at humihingal. Nang sumunod na araw, dinala siya ni Mang Elias sa gitna ng gubat, isang lugar na tinatawag nilang lihim na bukal. Doon, sa ilalim ng isang punong balete, itinuro niya kay Joel ang paggamit ng mutya. Hindi ito basta bato, sabi ng matanda. Ito'y sisidlan ng alaala ng dugo. Narito ang lakas ng ina mo at ang huling selyo na pipigil sa pagbabalik ng halimaw. Ngunit kahit anong pilit ni Joel na gamitin ito, walang nangyayari. Ang mutya ay nananatiling malamig sa kanyang kamay. Hindi pa siya handa, bulong ni Mang Elias. Baka hindi talaga ako ang hinihintay niyo, sabi ni Joel halos pabulong. Baka nagkamali kayo. Ngunit sa mata ni Mia, may nakita siyang liwanag, hindi lang mula sa mutya kundi sa puso ng kaibigan niyang minsan niyang iniwan. Ang tanong, sabi ni Mia, habang nakatingin sa kanya, handa ka bang paniwalaan ang sarili mo? Hindi siya nakasagot. Sa halip, tumingin siya sa malayo, kung saan, sa dulo ng kagubatan, may isang aninong muling dumaan. Sa gabing yun, habang natutulog siya, isang panaginip ang dumalo. Isang hukay na puno ng abo, isang matandang babae na umiyak, at isang boses na bulong ng bulong. Mabigat ang gabi. Sa katahimikan ng baryo, ang bawat huni ng kuliglig ay tila sigaw ng babala. Sa ilalim ng manipis na kumot, si Joel ay gising. Pinipilit niyang matulog pero hindi matahimik ang isipan niya. Sa loob-loob niya, parang may bagyong gumugulo, isang sagupaan sa pagitan ng kanyang galit, takot, at isang tungkuling hindi naman niya pinili. Mula pagkabata, alaging tanong sa isip niya kung bakit ganon ang tadhana niya. Bakit siya iniwan ng ama? Bakit kinuha sa kanya ang ina sa paraang hindi niya maintindihan? At ngayon, ikatapos ng lahat ng taon ng pananahimik at pagtatago, bakit siya pa ang piniling tagapagdala ng isang laban na hindi naman niya sinimulan? Napahawak siya sa mutya. Wala itong bigat, pero sa puso niya ay parang pabigat sa dibdib. Naalala niya ang gabing nakita niya ang ina niyang duguan sa harap ng altar, ang sigaw ng mga kapitbahay, at ang mga matang tila sumisilip sa dilim. Noon pa lang, alam na niya, may nilalang na hindi dapat manatiling malaya. Pero ang sakit na iniwan nito, daladala pa rin niya hanggang ngayon. Pilit niyang iniiwasan ang kanyang mga alaala. Pero ngayong bumalik siya, ang lahat ay unti-unting bumabalik. At sa bawat pagbalik nito, lalo siyang naguguluhan. Patawarin man niya ang nakaraan, kaya ba niyang harapin ang hinaharap? Kinabukasan, habang papunta siya sa bahay ni Mang Elias, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya.
Ang mga anino sa paligid ay tila mas mabigat kaysa deity. May malamig na hangin na humaplo sa batok niya. Hindi normal, hindi natural. Pagdating niya sa bahay ng matanda, nakita niyang sarado ang pinto. Kumatok siya ng marahan. Wala. Pangalawang katok, mas malakas. Wala pa ring. Nang bubuksan na niya ang pinto, bigla itong bumukas mag-isa. Mang Elias, mahinang tawag niya. Tahimik. Umasok siya. Mabigat ang loob ng bahay, parang may kasamang dilim. Sa sahig, may mga sirang dahon. Sa mesa, may mga gamit ng panggadamot na basag. At sa dingding, may sulat na nakaukit sa lumang kahoy. Lalapit na siya. Lumamig ang kanyang katawan. Biglang umihip ang hangin sa likod niya. Paglingon niya, may nakita siyang isang nilalang sa anino. Hindi buo ang anyo nito, pero may mahabang lig, mata na pula, at mga kuko na kumikislap. Hindi siya nakagalaw. Isang boses ang bumulong, tila galing sa likod ng kanyang isipan. Hindi mo siya may liligtas, hindi mo sila may liligtas. Biglang lumiwanag ang mutya sa kanyang bulsa. Sumiklab ito ng bahagyang asul na ilaw at ang nilalang ay napaatras, tila nasasaktan. Sa iglap na iyon, nawala ang anino at ang paligid ay muling tumahimik. Humihingal si Joel. Umalis siya sa bahay ni Mang Elias at tumakbo papunta kay Mia. Pagdating niya, agad siyang niyakap nito. Joel, may nangyari ba? Nandito na siya, sagot niya. Sinabi niyang lalapit na siya. Hindi makapagsalita si Joel. Parang natuyuan siya ng lowe, pero ang mga mata niya ay puno ng takot. Sa pagkakataong yon, alam na ni Mia na hindi lang ito kwento. Totoo ang panganib. Totoo ang aswang. At totoo ang tadhana ni Joel. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila sa kubo ni Mia, nagsimula ulit siyang makaramdam ng pagdududa. Tumingin siya sa bituin at sa liwanag ng buwan, naalala niya ang pangako ng ina niya noong maliit pa siya. Saan ka man mapunta, anak, bulong nito noon, dala mo ang liwanag ko. Pero nasaan ang liwanag na iyon ngayon? Sa dami ng sakit at takot, parang hindi na niya makita kung anong dapat paniwalaan. At sa tuwing nakikita niya ang mutya, para itong paalala ng isang responsibilidad na hindi niya pinangarap. Mia, bulong niya habang nakahiga, paano kung hindi ako sapat? Joel, hindi mo kailangang maging perpekto para maging handa. Minsan, ang lakas ay hindi sa tapang, kundi sa pagpili na lumaban kahit natatakot. Pumikit si Joel. Pero bago pa siya makatulog, may narinig silang lagaslas sa labas ng kubo. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang nakita. Pero sa sahig, may mga bakas ng paa na parang walang daliri. Agsapit na madaling araw, napuno ng bulong-bulungan ang baryo. May alagang baboy na natagpuan na wala ng laman ang loob, pero walang bakas ng sugat. May batang nagising na may marka ng kuko sa lig, pero walang nakakita ng sumalakay. Isa-isa, muling bumabalik ang takot sa mga tao, at lahat ng meta, anti-unting lumilingon kay Joel. Baka siya ang dahilan, bulong ng isang matanda. Bumalik siya, sinundan siya. Hindi ito pinansin ni Joel. Pero ramdam niyang unti-unti nang lumalayo ang tiwala ng mga tao sa kanya. Maging ang dating malapit na mga kababata niya ay hindi na siya kinakausap. Ang tingin nila sa kanya ay hindi na si Joel na mabait at tahimik, kundi si Joel na may dalang panganib. Muli siyang bumalik sa gubat. Doon, pinilit niyang pag-aralan ang mutya. Gamit ang mga alaala ng ina, sinubukan niyang alalahanin ang mga dasal na itinuro nito noon. Mga salitang akala niya ay laro lang, pero ang gayo'y nararamdaman niyang may kapangyarihan. Ngunit tuwing tinatangka niyang gamitin ang mutya, tila may bumabara sa loob niya. Galit, takot, o baka lungkot. Hindi mo mapapalaya ang liwanag kung pung ka pa rin ng dilim. Isang tinig ang nagsalita sa likod niya. Paglingon niya, isang babae, maputi ang balat, may mahahabang buhok, at ang mata ay parang tubig sa ilog. Isang diwata. Ngiti nito'y malamig, pero mapayapa. Sino ka? Tanong niya. Tagabante, sagot ng diwata. Ako ang inatasang sumubaybay sa iyo, dahil darating na siya. At kung hindi mo bubuksan ang puso mo,
Ikaw mismo ang magiging daan sa pagbagsak ng lahat. Hindi siya nakasagot. Ang totoo, hindi siya sigurado kung kakayanin niya pa. Ngunit isang bahagi ng puso niya ang unti-unting nagigising. Sa dami ng takot at duda, naroon pa rin ang isang maliit na apoy na kahit gaano kalit ay ayaw mamatay. At habang papalubog ang araw sa dulo ng kagubatan, muling lumitaw ang pulang meta. Nakatingin, naghihintay. Umaga pa lang pero makulimlim na ang langit. Ang simoy ng hangin ay parang may daladalang lihim, malamig at mabigat sa dibdib. Sa baryo, halos walang lumalabas sa bahay. Tahimik ang paligid, ngunit sa katahimikan na iyon ay may kasamang takot, na para bang lahat ay may hinihintay o kinatatakutan na bumalik. Si Joel, maghapon ng gising. Wala siyang tulog. Ang isip niya ay puno ng tanong, ng kaba, at ng galit na hindi niya may labas. Hawak-hawak niya ang mutya habang nakaupo sa harap ng dating altar ng ina niya, sa lumang bahay na unti-unti na rin niyang nililinis. Sa bawat paggalaw ng mutya, parang may tugon mula sa paligid. Sa kanyang paanan, gumagalaw ang mga tuyong dahon kahit walang hangin. Sa loob ng bahay, naririnig niya ang mga bulong, hindi malinaw, pero parang mga panalangin o panaghoy. Dumating si Mia, may dalang kaunting pagkain. Hindi ka na naman natulog, tanong niya habang iniaabot ang tinapay. Hindi ko na alam kung paano, sagot ni Joel. Laging may mata na nakatingin. Laging may nararamdaman akong kakaiba. Umupo si Mia sa tabi niya. Tahimik lang sila sa ilang minuto. Sa malayo, may tila sigaw mula sa bundok. Hindi nila alam kung tao o hayop. Pero alam ni Joel, hindi yun normal. Kailangan na nating maghanda, sabi ni Mia, mahinang boses. Tumango si Joel, pero mabigat pa rin ang dibdib niya. Ang katawan niya ay handa, pero ang puso, hindi pa rin. Ang bawat sulyap niya sa mutya ay parang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang ina, ang kanyang pagkabata, ang tiwala niya sa mundo. Lumapit si Mang Elias kinahapunan. May dala itong mga halamang gamot, sanga ng balete, at isang sinaunang araro na yari sa tanso. Ang gabi lalong tumitindi, sabi ng matanda. Hindi na siya nagtatago. Kumikilos na siya. Isa-isa na niyang tinutuklo ang paligid. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Joel. 2 alagang kambing na mag-asawang Rolando ang natagpuan kanina. Bukas ang tiyan, pero walang dugo. Ang ilog ay nanlilimahid sa itim na tubig. At ang mga panaginip ng mga bata. Puro sigaw, puro apoy. Tahimik lang si Joel. Gusto niyang sabihin na hindi siya handa, na baka may ibang mas karapat dapat. Pero wala na siyang oras. Wala nang ibang lalaban kundi siya. Anong gagawin natin? Tanong ni Mia. Papalakasin natin ang mutya, sagot ni Mang Elias. Pero kailangang linisin muna ang puso ni Joel. May tinik pa rin sa kanya, may sugat na hindi pa niya pinapatawad. Napayo ko si Joel. Sa kaibuturan ng loob niya, alam niyang totoo iyon. Galit pa rin siya sa ama niyang umalis. Galit pa rin siya sa sarili dahil wala siyang nagawa noong mamatay ang ina niya. At sa bawat takot na bumabalik, parang nadadagdagan ang bigat sa dibdib niya. Patawarin mo ang sarili mo, Hijo, dagdag ni Mang Elias. Dahil kung hindi mo mapalaya ang sarili mo, hindi mo rin may lalabas ang lakas ng mutya. Gabi na. Sa gitna ng gubat, nagsimula silang magsanay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinuro ni Mang Elias ang mga lumang dasal, hindi upang umateke, kundi upang lumakas, upang protektahan, upang buksan ang koneksyon sa kalikasan. Isipin mo ang ina mo. Hindi ang pagkawala niya, kundi ang pagmamahal niya sa iyo. Sabi ng matanda. Kumikit si Joel. Taimtim niyang hawak ang mutya. Paulit-ulit sa isipan niya ang tinig ng ina. Saan ka man mapunta, dala mo ang liwanag ko. Unti-unting uminit ang mutya. Kumislap ito ng bahagyang aso, at katapos ay naging pilak. Umikot ang hangin sa paligid nila, at kahit si Mia ay napaurong. Ang mga dahon sa paligid ay tumindig, at ang lupa ay bahagyang lumindol. Yan na ang simula, sabi ni Mang Elias. May bisa na ang mutya, pero hindi pa sapat.
Kailangan mo pa rin siyang harapin. Kinabukasan, mas lumala ang mga pangyayari. Isang lalaking magsasaka ang natagpuan sa palayan. Wala ng ulirat, nanginginig at may marka ng kagat sa batok. Hindi alam ng mga tao kung anong hayop ang may gawa. Pero si Joel alam na. Habang tinutulungan nilang buhatin ang lalaki papunta sa bahay ni Aling Bebang, ang mga tao ay nagsimulang magtanong, hanggang kailan kami matatakot? Sinong may kasalanan nito? At may isang babaeng matanda, na deretsahang tumuro kay Joel. Simula nung dumating siya, doon nagsimula ang lahat. Arang tinamaan si Joel. Hindi niya may paliwanag, pero ramdam niyang kahit hindi siya ang may kasalanan, siya ang pinagbubuntunan. Sa gabi, habang nagsusunog sila ng dahon ng lagundi at naglalagay ng anting-anting sa paligid ng baryo, muling may dumaan sa tabi ng gubat. Isang anino, matangkad, payat, may mga matang pulang nagliliyab sa dilim. Hindi ito lumapit, pero naramdaman nilang anduon lang siya. Inagmamasdan sila. Nilalaro ang takot nila. Mia! Bulong ni Joel, kapag hindi ako nakabalik huwag mo na akong hanapin. Tumigil ka diyan, sagot niya, hawak-hawak ang kanyang kamay. Kung lalaban ka, lalaban tayong dalawa. Sa gabi ring yon, habang natutulog si Joel, muling dumating ang panaginip. Isang apoy sa gitna ng baryo, isang batang umiyak, at sa dulo, isang nilalang na may balingkas ng tao pero may balat ng ahas at mata ng uwak. Ang halimaw na sa wakas ay nagpapakita ng anyo. Bigla siyang nagising. Awis na pawis, nanginginig. Ngunit may isang bagong bagay sa tabi niya. Isang kahoy na kahon na hindi niya alam kung paano napunta roon. Pagbukas niya nito, may laman, isang maliit na espada, yeri sa itim na bato. Sa hawakan nito, may ukit ng araw at buwan, parehong disenyo ng tungkod ni Mang Elias. Sa ilalim ng kahon, isang pepel. Kapag dumilim ang lahat, ito ang sisindihan ng huling apoy. Tiningnan niya ang espada. Mabigat ito, ngunit parang pamilyar. Parang bahagi ng kanya. Tumayo siya, humawak sa mutya. Tumingin sa labas ng bintana. At sa dilim ng gabi, nakita niya ang aninong muling dumaan. Hindi na ito nakatago. Hindi na ito nagtatago. Naghihintay na lang ito ng sandali ng pagbagsak. Ang baryo ay tila humihinga na ng takot. Sa bawat kanto, sa bawat sulok, may mga matang nagmamasid. Hindi lamang mga tao, kundi mga nilalang na hindi dapat naroon. Ang mga alingaungaw ng gabi ay hindi na basta hangin. May mga yapak na hindi tao. May mga bulong sa likod ng tenga, kahit walang tao sa paligid. Ramdam ng lahat, palapit na ang kadiliman. Si Joel, sa kabila ng lahat ng pangamba, ay patuloy na naglalakas loob. Kasama si Mia at si Mang Elias, inihahanda nila ang baryo, naglalagay ng mga pangontra, nag-aalay ng mga panalangin, at binabantayan ang mga pwedeng daanan ng halimaw. Sa bawat gabi na lumilipas, lalo siyang lumalalim sa mundo ng hindi niya pinaniniwalaan noon. Ngunit sa puso niya, may mabigat pa ring tanong. Hindi lang takot ang bumabagabag sa kanya, undi ang pakiramdam na may hindi sinasabi sa kanya. Lalo na kay Mia, na mula nang dumating siya ay palaging nariyan, palaging tumutulong pero minsan, masyadong tahimik. Isang gabi, habang naglilinis siya sa paligid ng dating bahay ng kanyang ina, may napansin siyang nakalibing sa ilalim ng mga tuyong kahoy. Isang lumang kahon na may punit na tela sa loob, at sa tela, may berdang pangalan, CR. Napatigil siya. Hindi iyon pangalan ng ina niya. Hindi rin pangalan ng kahit sinong kaanak. Binuksan niya ang kahon at nakita ang lumang litreto, larawan ng 3 tao, ang kanyang ina, si Mang Elias at si Mia. Pero may mali. Ang litreto'y haletang kuha bago siya ipinanganak, pero si Mia mukhang pareho pa rin. Wala siyang pinagbago. Hindi siya makahinga. Pumunta agad siya sa kubo ni Mia, dala ang kahon. Pagdating niya, nakita niya may kausap ito, isang babaeng hindi niya kilala, ngunit may kakaibang presensya. Nang makita siya ni Mia, napapitlag ito. Joel, gulat na tawag ni Mia, anong ginagawa mo rito? Hindi siya sumagot. Ipinakita niya ang kahon.
Ano to, Mia? Ano ka ba talada? Tahimik si Mia. Hindi na siya nagsinungaling. Hindi ako tulad mo, mahinang sabi niya. Hindi rin ako tao, hindi na, matagal na. Ako ang itinalagang tagapagtanggol ng lahi ng ina mo. Ako ang bantay ng mutya at ng dugo mo. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Joel halos pabulong. Dahil takot akong mawala ka ulit. Lumuha si Mia. Noong bata pa tayo, totoo ang lahat ng pinagsamahan natin. Pero hindi ko sinadyang mahalin ka. Ako'y isinugo lang para gabayan ka, pero napalapit ako. At nung nawala ang ina mo, pinili kong manatili rito para bantayan ka kahit sa malayo. Hindi alam ni Joel kung anong mararamdaman. Takot, galit, o lungkot. Isang kaibigang pinagkatiwalaan niya. Matagal na pala siyang sinusubaybayan. Isa palang nilalang na hindi niya kilala. Hindi mo ako pinagkatiwalaan, bulong niya. Pinrotektahan kita, sagot ni Mia. At ngayon, kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa kalaban natin. Biglang yumanig ang lupa. Mabilis na umilaw ang mutya sa kanyang bulsa. Sa di kalayuan, may narinig silang sigaw. Hindi basta sigaw ng tao, kundi parang tinig ng isang hayop na umiyak at tumatawa sa isang hininga. Tumakbo sila palabas. Sa gitna ng baryo, may isa na namang na biktima, si Mang Elias. Nakahandusa ito sa lupa, ang katawan ay wala ng buhay, at sa dibdib nito, nakaukit ang simbolo ng buwan na may bitak sa gitna. Tumakbo si Joel papalapit, niyudyog ang matanda. Walang tugon. Hindi, bulong niya, nanginginig ang tinig. Hindi siya pwedeng mawala. Lumapit si Mia, hawak ang lumang baston ni Mang Elias. Iniwan niya to para sa iyo. Sa hawakan ng baston ay may lihim na sulok. Pagbukas ni Joel, may nakatagong sulat. Kapag dumating na siya, huwag kang makikinig sa kanyang tinig. Dahil ang totoo, ay kayang baliin ng kadiliman ang puso ng kahit na ang pinakamatapat. Sa sulat ay may pangalan. Hindi ng aswang, kundi ng ama ni Joel. Ketalino R. Nanlaki ang mata ni Joel. Hindi. Joel, mahinang sabi ni Mia, ang ama mo siya ang unang nahawa. Siya ang ginamit ng kadiliman bilang daan para mapasok ang pamilya mo. At nang hindi siya magtagumpay, pinuntirya ng aswang ang ina mo. Pero hindi lang basta sinira ng halimaw ang pamilya mo. Napaluhod si Joel. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya, lahat ng galit niya sa ama niyang iniwan sila, lahat ng tanong, ngayon, isang sagot ang biglang pumunit sa puso niya. Ang kalaban mo ay ang sarili mong dugo. Bumigat ang mundo niya. Ang halimaw na gusto niyang labanan, maaaring dating tao, maaaring dating ama. At kung totoo men, paano mo lalabanan ang taong naging dahilan ng pagkapanganak mo? Habang nagluluksa sila sa bangkay ni Mang Elias, nagsimulang bumagsak ang ulan, itim na ulan, makapal, at may amoy na parang nasusunog na laman. Ang lupa ay kumulo, at mula sa malalayong bukirin, nagsimulang umusok ang mga damuhan. Ang aswang ay hindi na nagtatago, hindi na nagpaparamdam lang. Magsisimula na ang wakas. Sa gilid ng altar, kung saan unang nasumpungan ang bangkay ng ina ni Joel, muling umilaw ang mutya. Ngunit hindi na ito boghaw, kundi pula. Isang babala, isang hudyat. Ang dugo ay babalik sa pinanggalingan. At sa dilim ng kagubatan, isang tinig ang nagbubulong. Umulan pering. Ang langit ay kulay abo, parang lumuluhang langit, at ang hangin ay mabigat, parang may buhat na kasalanan ng mundo. Ang buong baryo ay tahimik. Walang ingay kundi ang patak ng ulan sa mga bubong at dahon. Pero sa gitna ng katahimikan, may isang puso ang kumakabog, hindi sa takot, kundi sa wakas ng paghihintay. Si Joel ay nakatayo sa harap ng lumang altar kung saan unang bumagsak ang dugo ng kanyang ina. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang mutya, nang gayo'y kulay dugo na ang liwanag. Sa likod niya, si Mia, tahimik lang na nakamasid, handang sumuporta kahit hindi sigurado kung ano ang mangyayari. Handa ka na ba? Tanong ni Mia, mahinang tinig. Hindi siya sumagot agad. Sa loob-loob niya,
Hindi niya alam ang tunay na sagot. Paano ka magiging handa kung ang kalaban mo ay dugo mo mismo? Hindi pa man siya makasagot, naramdaman na nila ang pagdating. Ang lupa ay muling yumanig at ang mga aninong kanina pa nagtatago ay nagsimulang gumapang palabas ng kagubatan. Mula sa dilim, isang nilalang ang lumitaw, mataas, balingkinitan at balot sa makapal na usok. Ang balet nito'y tila itim na balet ng ahas at sa bawat hakbang, natutunaw ang lupa. Ang mga mata nito'y pulang-pula, ngunit may isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa itsura nito, ang tinig. Anak, napakapit si Joel sa dibdib niya. Tinig ng kanyang ama. Hindi sigaw, hindi galit, kundi malambing, mahinahon. Arang panawagan ng isang ama sa matagal nang nawawalang anak. Ako ito si Catalino. Hindi, sigaw ni Joel. Hindi ikaw ang tatay ko. Hindi ikaw ang iniwan sa amin. Hindi ako ang umalis, ako ang kinuha. At ngayon, nandito ako, bumalik para kunin ka. Lumapit pa ang nilalang. Ang katawan nito'y patuloy na nagbabago. Minsan mukha ng tao, minsan halimaw. Pero sa gitna ng lahat ng anyo nito, isa lang ang malinaw. Ito ang nilalang na sumira sa pamilya ni Joel. At ito rin ang nilalang na bahagi ng kanyang dugo. Nang magpakita ng tangkang paglapit si Joel, biglang lumipad ang mutya mula sa kanyang kamay at lumutang sa gitna. Umikot ito at biglang nagliwanag. Sa isang iglap, isang hugis bilog na harang ang nabuo sa pagitan niya at ng halimaw. Hindi mo pa ako matatanggap, sabi ng nilalang. Pero darating din ang oras. At kapag dumilim na ang lahat, ikaw na ang magiging bagong lalagyan ng lakas na ito. Hindi, sagot ni Joel. Ako ang magtatapos sa sumpang to. Hinugot niya ang itim na espadang iniwan ni Mang Elias. Paghawak niya rito, biglang kumislap ang hawakan. May init, may bigat. Pero para bang tugma sa bawat galaw ng kanyang puso. Joel, sigaw ni Mia, bantayan mo ang isip mo. Huwag mong hayaang pasukin niya. At doon nagsimula ang labanan. Mabilis ang halimaw, tila hindi galing sa lupa. Sa bawat atek nito, nawawala siya sa ulap ng usok at muling sumusupot sa likod, sa gilid o sa itaas. Ilang beses muntik si Joel masugatan, pero sa bawat hakbang, natututo siyang gumalaw, na para bang may gumagabay sa kanya. Hindi mo kayang lumaban sa akin, anak, sigaw ng nilalang. Hindi ako nag-iisa. Sagot ni Joel. Sa di kalayuan, sumama na rin si Mia sa pakikipaglaban. Mula sa kanyang kamay ay lumabas ang liwanag, kulay ginto, malamig ngunit matalim. Isa siyang nilalang ng liwanag, at sa wakas, ibinunyag niya ang buong lakas niya. Magkasama sila ni Joel, hindi lang sa laban, kundi sa tadhana. Ngunit sa gitna ng labanan, may isang iglap ng pagkakamali. Sa pagsalakay ng halimaw, inamaan si Mia sa tagiliran. Napahandusay siya sa lupa. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa gitna ng ulan. Mia! Tumakbo si Joel papunta sa kanya. Dumudugo si Mia, ngunit ngumiti pa rin. Tapusin mo na, huwag mong hayaang manalo ang kadiliman. Hindi kita iiwan. Kung ako man ang mawala, hindi mawawala ang pinili mong maging totoo. Lumingon si Joel. Ang halimaw ay lumulutang sa air, papalapit muli. Sa sandaling yon, parang tumigil ang oras. Lahat ng galit, takot, at sakit ni Joel ay sumabog sa loob niya. Hindi upang sirain siya, kundi upang palayain. Hinawakan niyang muli ang espada. Tumayo siya, kahit nanginginig ang mga tuhod. Hawak ang mutya sa isang kamay, at espada sa kabila. Himarap siya sa kanyang ama, o kung ano man ang natira sa katauhan nito. Kung ako man ang bunga ng kasalanan mo, ako rin ang magiging wakas mo. At sa isang malakas na sigaw, sinugod niya ang nilalang. Sumaupok ang mutya at espada sa katawan ng halimaw. Sumigaw ito ng isang napakalakas na tinig, parang libo-libong kaluluwa ang umuungol. Sa bawat sandali, unti-unting nababasag ang anyo nito, nagiging abo, usok, liwanag. Ngunit bago ito tuluyang mawala, may huling tinig na narinig si Joel. Hindi ito ang katapusan, anak. Ako lang ang simula.
At biglang lahat ay tumahimik. Bumagsak si Joel sa lupa. Wala na ang halimaw. Wala na ang usok. Ang mutya ay bumalik sa dating anyo nitong baghaw. At si Mia, nakahiga pa rin, pero may ngiti sa labi. Salamat, mahina niyang sabi. Niyakap siya ni Joel. Hindi kita bibitawan. Ngunit sa likod ng mga ulap, sa gilid ng kagubatan, may isang pairs na mata na nagmamasid. Hindi pula, hindi dilaw, kundi kulay asul, kapareho ng mutya. Umuulan pa rin kinabukasan, pero hindi na iyon ang parehong ulan kagabi. Hindi na ito mabigat, hindi na nakakatakot. Parang luha ng kalangitan na sa wakas ay nakahinga na rin, pagkatapos na mahabang gabi ng kadiliman. Mag-isa si Joel sa lumang bahay ni Aling Minda, nakaupo sa sira-sirang bangko. Sa harapan niya, hawak-hawak niya ang mutya, tahimik, kulay asul, at tila natutulog. Sa tabi niya, may lumang kahon na naglalaman ng itim na espada ni Mang Elias, balot sa puting tela. Sa bawat tunog ng ulan sa bubong, naalala niya ang mga nangyari, ang halimaw, ang apoy, ang sigaw ng kanyang ama na hindi niya na talaga muling makikilala. Anak ng aswang. Iyon ang tawag sa kanya ng mga taong baryo matapos malaman ang lahat. Pero hindi siya lumaban. Hindi siya nagtago. Tinanggap niya. Tinanggap niya kung sino siya, pero hindi bilang tagapagmana ng kasamaan, kundi bilang tagaputol ng kadena ng sumpa. Dumaan si Kapitan Romy sa labas. Saglit siyang tinapunan ng tingin. Hindi na kasing tapang ng dating mga paningin. Ngayon ay may halong pagdududa, takot, pero naroon din ang respeto. Sa buong kasaysayan ng baryo, wala pang tao ang humarap sa aswang at nabuhay. At si Joel, isang dating kasambahay lang, ang nagsara sa 100 taon ng takot. Joel, mahina ang boses ni Mia habang papalapit. Nakaupo na siya ngayon sa isang upuang kahoy, balot ang tiyan niya sa puting benda. Mabagal ang bawat hakbang, pero nariyan pa rin ang ngiti sa kanyang labi. Baka pwedeng ikaw naman ang magtimpla ng salabat. Biro niya. Napangiti si Joel, kahit mabigat pa rin ang dibdib niya. Ako na lang siguro ang magtatanim ng luya. Sagot niya, mahina ring. Tahimik silang dalawa ng sandali. Wala nang kailangan pang sabihin. Nararamdaman nilang pareho ang bigat ng pinagdadaanan, pero hindi rin nila kailangang pilitin ang paghilom. Minsan, sapat na ang katahimikan. Alam mo, biglang sabi ni Mia, hindi lahat ng halimaw ay may pangil. Minsan, yung takot na mga tao ang gumagawa ng halimaw. Tumingin si Joel sa kanya. At minsan, kahit hindi ka halimaw, tinatreto ka pa ring isa. Tumango si Mia. Pero kaya mo silang baguhin. Kinabukasan, nag-ayos si Joel ng gamit. Hindi niya pa alam kung saan siya pupunta, pero alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa baryo ng matagal. Hindi dahil sa takot, kundi dahil kailangan niyang hanapin ang mga kasagutan. Ang huling salita ng kanyang ama ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan niya. Ako lang ang simula. May mas malalim pang ugat ang sumpa. At hindi pa tapos ang kwento. Bago siya umalis, dumaan siya sa puntod ng kanyang ina. Dala niya ang maliit na puting bulaklak na pinulot niya sa tabing ilog. Ma, bulong niya, alam kong matagal akong nawala. At alam kong marami akong pagkukulang. Pero hindi ko nahahayaan na maulit sa iba ang pinagdaanan natin. Naupo siya sa damuhan. Dinampian niya ng daliri ang pangalan ng ina na inukit sa kahoy. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero kahit saan man ako mapunta, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako lalaban. Isang ihip ng hangin ang dumaan, parang sagot. Lumapit si Mia, may hawak na maliit na supot. Anong laman niyan? Tanong ni Joel. Tinapay, tubig, at ngumiti siya, kaunting asin. Hindi natin alam kung anong klaseng aswang ang kasunod, di ba? Napatawa si Joel. Pero sa likod ng tawa niya, may lungkot pa rin. Iba ang pakiramdam na taong aalis, hindi para takasan ang nakaraan, kundi para harapin ang mas malawak na dilim. Sigurado ka bang sasama ka pa? Tanong niya. Sobra, sagot ni Mia. Ikaw ang may mutya, pero ako ang may utak. Ay ganon. Ikaw ang tabak.
Ako ang plano. Naglakad sila palayo sa baryo, habang papaliwanag ang langit. Ang araw ay sumisilip na sa pagitan ng ulap, at ang mga ibon ay muling nagsimulang umawit. Sa likod nila, unti-unting bumabalik sa normal ang baryo. Ang mga tao, unti-unti na ring naglalabasan, sinusubukang limutin ang mga gabi ng takot. Pero sa bawat yapak ni Joel, dala niya ang bigat ng kasaysayan. Dala niya ang mga lihim ng kanyang pamilya. At dala niya ang posibilidad na sa dulo ng kanyang paglalakbay, maaari siyang mawala o maaari siyang maging mas malaking halimaw kaysa sa kanyang ama. Pero sa puso niya, isa lang ang malinaw. Hindi siya nilikha para si Rain. Nilikha siya para pumili. At pinili niya ang tama. Sa isang bundok sa malayo, may isang matandang lalaki ang nakamasid sa langit. Sa kanyang kamay, isang lumang aklat na may punit-punit na pahina. Binuksan niya ito at ngumiti. Nagsimula na ang pag-ikot ng mutya, bulong niya, at ang bagong tagapagdala ay gising na. Sa muling pag-ikot ng mundo, may mga nilalang na muling gigising. May mga sumpang magbabalik, at may mga kwentong hindi pa tapos. Pero habang may isang pusong handang lumaban, habang may isang mutiyang kumikislap sa gitna ng dilim, hindi kailanman magiging tahimik ang gabi.